So, sa araw na ito ay tayo po, pag-aralan po natin yung isa pong kwento sa Bible na kung saan po ay sabi ng, as a religion is concerned, dito daw po nagsimula yung gulo at ang resulta po ay tayo po ang nag-aani sa pangyayaring ito. At dapat din natin malaman na sa lahat po ng mga kwento ay meron po talagang nakatagong leksyon at pwede nating bigyan ng diin at para madala natin sa buhay at ma-practice natin ano ba yung mali nila noon at na nangyayari sa atin na dapat nating iwasan. Amen? At dapat na rin nating malaman at natutunan na sa bawat mga problema, sa bawat mga pagsubok ay may ugat at may rason at kaganon. Amen? Kagaya nga ng isang doktor, bago siya mag-diagnose ng sakit, tinatanong mo niya yung pasyente, anong bang resulta, ba't ano bang nangyari? Meron nga isang kwento noon na operahan yung kaliwang paa. Tapos yung doktor siguro, tikitik lang, ang operahan kanan paa. So dapat matuto tayong mag-analyze at maunawa sa mga bagay-bagay lalo na po sa salita ng Panginoon. Okay, amen? So ang ating pong topic ay sa Genesis chapter 3, kung saan po ito po yung istorya ni Adan at ni Eva. Amen? Basahin mo natin muli. Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord God had made. And he said to the woman, Has God indeed said, You shall not eat of the every tree of the garden? And the woman said to the serpent, We may eat the fruit of the trees of the garden, but of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, God has said, You shall not eat it, nor shall touch it, lest you die. Then the serpent said to the woman, You will not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you will be like God, knowing good and evil. So the woman saw the tree was good for food, that it was pleasant to the eyes, and the tree desirable to make one wise. She took of its fruit and ate. She also gave to her husband with her, and he ate. Then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked, and they sewed fig leaves together and made themselves covering. In verse 21 po, the Lord God made tunic of animal skin for Adam and his wife and clothed them. So, kung titingnan natin sa una pong sentence, nagsasabi po na, Now the serpent was more cunning in this, parang siyang nagbibigay ng isang babala. Amen? Parang may treat. Di ba? Dahil kung papansin natin yung previous chapter, yung creation ni God, sabi doon na God created everything, no? The heavens and the earth. And it was very good. Amen? It was very good and beautiful. Amen? And the rest are made in China. Cheap and affordable. Amen? So, it was very good. From chapter 1 to chapter 2. Ginawa ng Diyos ang lahat-lahat at nakita niya, at sinabi niya, it was very good. Now, in chapter 3, bigla na lang, now the serpent was more cunning than any beast of the field. Para bang nagbabadya siya. Para siyang nagpaalala ng may threat, di ba? Yung serpent. So, ang setting po nating istorya ay mayroong garden, at sa gitna ng garden may forbidden tree, at mayroong a man and a woman. And there is also God, kasi si God po ay kasama-kasama nila sa garden, di ba? At then, mayroon pong serpent. Parang mixin na itong serpent. At sa buod ng kwento na yun ay mayroon isang command na not to eat the tree in the midst in the garden, the tree of good of knowledge and evil. So bago po umiksin ng serpent,
Siyempre, the woman, the man, and God, they are together, no? Para silang, walang mali sa kanilang buhay, lagi silang kasama. The man and wife is walking with God in the cool of the day, di ba sa verse 8. And I believe na sila ay happily connected to each other. Meron silang relational connection sa ating God. And also, when God made Adam and Eve, binigyan sila ng moral agency na meron silang capable na to make choices. Diba? Sabi nga sa chapter 1 verse 28, sabi dun ni God na be fruitful, subdue the earth, and have dominion. So kung sinabihan ng God, so ibig sabihin meron talaga siyang silang ability to make choices. Amen? Kaya paano sila magsubdo kung wala silang abilidad, wala silang wisdom? Paano sila mag-dominion sa creation ni God kung wala silang alam? So God gave them the ability to make choices. They have the moral agency na binigyan ng Diyos kanila na but on that time, ito ay good. Everything is good intention, di ba? Because all creation is good. All things is good and beautiful. All creations, great and small. All things wise and wonderful. Amen? The Lord God made it known. So, yung serpent. Ang serpent po ay, in Hebrew, ay naukas. Tingnan natin ng serpent. Next verse, next slides po. Yan. Serpent means in Hebrew, naukas. Muntik nang bayang ahas, di ba? In pronunciation, naukas means, as a noun, it is simply a snake. A snake or a viper, di ba? Sa noun is the name of a person, things, or everything, di ba? But in verb, it's a primitive root properly to make whisper or a magic spell. Generally to prognosticate. Ibig sabihin ito to foretell, to make prophecy, to predict, ha? Or to predict, to practice divination, to observe the sign or omen. So, para siyang may, yun siya dyan, may parang, may kapangyarihan. Parang, parang fairy. O ibang, parang morto ba, ganun ba? May kapangyarihan siya, para siya, maybe from bad origin. So, what is the characteristic of serpent? Di ba, subtle or cunning, crafty, is clever or skillful, but in bad sense. Di ba? Kasi ginamit niya sa masama yung kanyang abilidad, sa kanyang talino. Oh. So, sino ba itong serpent? Siguro alam niyo na, di ba? Tingnan niyo mga tabi niyo. So, who is the serpent? Revelation 12 verse 9. Next slides po. Revelation 12:9 and Revelation 20 verse 2. So the great dragon was cast in the old serpent called the devil. Siya pala ang devil, the Satan, no? Siya ang Satan who deceived the whole world. He was cast on the earth and his angels were cast out with him. So meron siyang makasamahan na kanas din. He was the dragon, the old serpent, the devil. So he is the devil. Sa Revelation 20 verse 2 is a murderer, a liar, di ba? A father of all lies. So kung makita kayo ng isang grupo na para bang pinipress nila yung pagpatay, so ibig sabihin yan, devil yan, ha? Huwag nyo sumahan yung mga, lalo yung tuwang-tuwa sila pang may pinatay, di ba? Parang, that is the devil, that is the spirit of devil. Amen? So our enemy, the devil.
So, bago siya naging masama, ano ba siya? Ano ba, bakit siya naging ganon? Bakit ba naging devil siya? Bakit naging ganon na lang siya kasama? Ano ba yung ugat niya? Next slides po. Sabi nga dun sa Ezekiel, you were the seal of perfection, full of wisdom, perfect in beauty. So ito po yung si Satan, no? So, kaya huwag po natin siyang maliitin. He is full of wisdom, perfect in beauty. We were in Eden. So he is in Eden, no? With Adam and Eve. Every precious stone was your covering. You were perfect in your ways from the day you were created, till iniquity was found in you. Your heart was lifted up because of your beauty. You corrupted your wisdom for the sake of your splendor. So I cast you to the ground. So yung, minsan pala yung beauty, nagpapasama pala sa atin. So yung mga beautiful dito, huwag kayong kasi minsan yung beauty yung nagdala sa kasamaan, di ba? Pati yung wisdom, nagiging pride tayo. Kanya po nangyari kay Satan. He was corrupted sa kanyang wisdom. Di ba? And his heart is lifted up because of his beauty. As sabi din si Isaiah, sabi niya sa Isaiah, how you are fallen from heaven, O Lucifer, son of the morning. How you are cut down to the ground. For you have said in your heart, I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will also sit in the mount of the congregation of the farthest side of the north. I will ascend above the heights of the cloud. I will be the most high. So ito yung sinabi niya dun sa kay Abe, di ba? Magiging Diyos ka rin. Yun din ang desire niya. So yung desire niya, siniyan niya dun kay Eve. Amen? Parang nakuha niyo? Yet you shall go brought down to the Sheol, to the lowest depth of the pit. Kaya siya naging ahas, naging label, naging Satan. Naging border siya dahil siguro sa galit niya siguro dahil binaba ng Panginoon. Kasi ayaw ng Diyos yung masyadong palalo, di ba? God, tawag nito, binabagsak niya yung mapagmataas. Amen? So therefore, the serpent in Genesis 3 is not more than a creature. He is a vessel of manifestation of Satan himself, the personal embodiment of evil who orchestrated humanity's fall into sin. So kung si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao, si Satanas naman, si Satanas ay Diablo po na nagkatawang ahas. Comparison ba? Di ba? So let's take a look on the verse 1. So the verse 1 starts with a threatening word, di ba? Sa simula pa lang, para siyang may treat na. Mayroong babala tungkol po sa ahas. At ang sabi niya dun sa babae kay Eve, isang tanong, has God indeed said? Parang challenge niya yung salita ng Panginoon. Has God indeed said? Parang may question doon. Kini-question niya yung truthfulness ng God, yung power of God. Kini-question niya yung command of God. Di ba? Sabi ng God, huwag kayong kumain. Di ba? Sabi din niya, have God indeed said na huwag kayong kumain sa mga prutas. Di ba? Para siyang merong distortion na doon para pang twist niya yung salita ng Panginoon. So minsan din dumating niya sa buhay natin, ba meron tayong mga experiences na parang tina-challenge yung salita ng Diyos. Parang naramdaman natin, naranasan natin na para tayo nalagay sa isang balance ba na parang meron tayong doubt at parang yung salita ng Diyos parang natitwist na minsan kagaya ni Eve na parang binibigyan tayo ng mga bagay na parang sa tingin natin, para itong bago parang gano'n, ba? Gano'n din ang sabi ni Satan kay Eve, tanong niya. Parang tinitwist niya yung power ng God, yung authority ng God.
So in verse 2, in verse 2 po, siyempre kinikorek ni Eve yung sabi ng Satan, di ba? He reasoned out. Ganyan din naman tayo minsan, reason out tayo minsan. Pero minsan yung reason out natin na tatabunan ng mga bagay po na hindi maganda sa sinasabi ng isang ibang tao. So, Eve knew the command. And alam niya yung consequences, death. Parang tayo rin minsan, challenge natin yung faith natin. Kung challenge yung faith natin, ano bang gawin natin? Siyempre parang si Eve din. We will reply, we will respond. We will reason out, di ba? Alam nga naman na pag challenge tayo, parang namimilang tayo. So dapat talaga mag-aaral tayo ng Bible, di ba? Mag-atin tayo ng Bible study para malaman din natin yung sasagot natin. Amen? So sa verse 4 po, dito po lumabas yung tunay na pakay ng Diablo. To distort the word of God, to twist, or to contradict the word. Parang direct contradiction na talaga ito, ginawa ng devil. Not only the word of God, but also the truth, ang katotohanan. Hindi lang yung salita ng Panginoon, kundi yung laman, yung buod ng kapangyarihan doon, parang kinukontra talaga ng Diablo. Yan naman talagang trabaho ng Diablo sa ating buhay, di ba? Minsan yung experience natin, may mga tao na gano'n na parang kinukontradict yung salita ng Panginoon. At tayo naman minsan, hindi wala tayong alam, amen lang tayo ng amen. So, dapat talaga, dapat minsan naman, bukas natin ng Bible natin. Basa-basa minsan pag may time. Amen? Sabi niya, you shall not surely die. Talagang sure pa yun. Talaga, no? Sure, you shall not surely die. It's a direct attack on God's truth. Para siya bang may alam siya. May alam siya na tungkol sa Panginoon. Kaya, ganoon na lang yung kanya, yung power niya na contradict yung salita ng Panginoon. Para mayroon siyang magic spell, di ba? Sa sita na natin, sa kanyang magawa. Para siyang may magic word. Parang may gayuma, di ba? Parang bang ahas ba na, ano bang tunog ng ahas? Shhh, di ba? Yan ang tunog ng ahas daw sa bukid. Shhh. Pero ang ahas daw sa bahay, ano tunog? Bish. Joke lang po yun, ha? So, sabi pa nga ni Satan doon kay Eve, your eyes will be open. You will be like God, knowing good and evil. So parang yung boundary na binigyan ng Diyos sa creation, parang gustong trespass ng ahas, para siyang binigyan ng idea ng wisdom, bagong kaalaman, ng knowledge, ba? Di ba? Para siyang parang hindi, ganito yan. Hindi yan. Parang gano'n ba? Na alam naman natin hindi dapat gano'n. Amen? Na nag-catch up nyo? Kaya po marami pong naloloko, di ba? Marami na scam kasi sa mga matamis na salita, sa mga magic spell ng tao na sinasabi. Kaya di lahat ng natutunan ay maganda. Amen? Kaya yung mga bata natin, mga anak natin, kailangan bantayan, baka mapunta dun sa mga masamang impluensya. Lalo na ngayon sa school, di ba? Marami na tayo mababasa, narinig sa news na yung mga anak natin ay napunta na pala sa iba, sa mga maling ginagawa. Lalo na ngayon, dahil sa internet, marami na natutunan. Ang mundo ay open na sa lahat. Kaya, minsan ay bantayan din natin ang ating mga anak. Amen? At sa verse 6 po ay talagang nagayuma din talaga ang babae. At napansin ko lang dito, ba't kaya si Eve yung nakipag-deal sa ahas? Si Adan parang tahimimi lang. Pansin nyo? Pero parang napansin ko rin dito sa story na ito, sa fall, na yung babae ang siyang parang mataas, parang mas powerful sa lalaki. Napansin nyo? Kasi doon sa course, doon sa
doon sa, di ba binigyan sila ng, ano, ng tawag ito, ng sumpa sa Panginoon, di ba yung ahas ay gagapang, kakain ng alagabok. Yung babae naman ay mahirapan sa panganak at mag-desire niya yung asawa niya. Para sa binababa siya doon. So parang dito na, simple, mali siguro ako, pero isip ko lang yun. Parang yung babae yung may power kasi lalaki. Amen? So, maganda yung tingin ng babae dun sa prutas, kaya kinain. Katakam-takam daw eh. Sabi ng verse, so when the woman saw that the tree was good for food, it was pleasant to the eyes, a tree desirable to make one wise. She took its fruit and ate, and she gave also to her husband with her and ate. Kanya minsan palagi ang yung may experience natin kung may mga temptation, di ba? Lust of the flesh, lust of the eyes, di ba? Pride of life, gusto tayo maging wise. At yung food, minsan, sinama dyan yung food, di ba? Yung minsan naisip ko rin na maraming mga tao nagkakaisa, nagkatipon-tipon sa pagkain. Bakit kaya? Amen? So, nung chance, instance tayo dyan, parang ninamnam ng babae ng, ano kaya kung kailan ka to, di ba? Kasi ang ganda ng kuan, parang pumasok na sa kanya yung kuan, yung lies ng evil. Yung mga kasinungalingan ng binigyan ng Jebler, parang binigyan lang ng mga konting-konting pangpaganda doon. At yun na, parang nang naakit na rin. So ito na yung pinaka-tragic at pinaka-sad na verse sa Bible. Nung kinain ni Adan at Eva yung pinagbabawal na prutas. At doon po ay sinuko ng tao ang kanyang otoridad doon sa evil, sa devil. So the moment we entertain or listen a thought, dalawa lang ang mangyayari ating maramdaman. Kung tayo ay believer, para tayong tinusok-tusok dahil hindi natin kayang tanggapin yung sinasabi, di ba? Pero tayo ay hindi believer, tayo ay nasa sanlibutan lang, para naman tayo minamasahi at dandahang inaantok sa katotohanan na binigay noon sa nagsabi sa atin. So para tayong nagayuma sa mga pangako. So they traded the truth of God with the lies of devil. At ito po ay nangyayari din sa ating buhay. Amen? Minsan may mga ganong bagay na experience natin na minsan nakita natin, parang bagong yan bago yan Tapos parang ganda di ba? Tapos, sige, tingnan mo, sarap to, parang kang hibin. Yun, tinikman niya. Kaya naging hibin sa sandali. Hill naman sa huli. Sabi nga sa Romans 1:21-25, for although they knew God, so ito sabi ni Paul sa taga-Romans, na parang inihalin tulad niya yung pangyari doon sa Eden, doon sa sulat niya. For although they knew God, they neither glorified Him as God, nor gave thanks to Him, but their thinking became futile, and their foolish heart were darkened. Although they claimed to be wise, so they want to be wise, no? Gusto niya maging wise, they become fools. Yun ang resulta dahil sa curiosity minsan. And exchange the glory of the immortal God for images made to look like mortal human being and birds and animals and reptiles. So therefore God gave them over to the sinful desires of their hearts, to sexual impurity, to the degrading of their bodies with one another. So ito pong sulat ni Paul, para siyang tawag nito, para siyang barbecue ba, na nilagyan ng paminta, bawang at itong sulat po ay parang ganoon siya, na parang hinaluan siya ng mga reality sa Old Testament na pangyayari doon sa Eden, na ganyan nangyari sa inyo ngayon, tulad nung nakaraan, ganyan din sila. Amen, nakuha nyo?
They exchanged the truth of God for a lie. Di ba ganoon din yun, no? Sila sa iba? And worship and serve created things rather than the Creator, who is forever be praised. Forever praised. Amen. So, yung pangyayari doon sa Eden, ay nangyari din sa ating buhay. Di ba? Same story. Same tree. Same fruit. Parang same all over again, di ba? Pareho lang. Only, kaiba lang sa mga salita, sa mga pangyayari. Pero halos magkapareho lang. So, yung nangyari noong unang panahon sa Eden, ay nangyari din sa ating buhay. Amen? Humanity traded away God's truth for our own version. Parang yung version ng truth ng God, parang tayo na yung nag-interpret. We want autonomy. Autonomy, from the Greek word autos, means self, and nomos means law or custom. So, gusto natin tayo na yung mangyayari, hindi na yung kalimutan na yung Panginoon, it's appear na siya, tayo na, it's me, it's my decision, I am the master of my fate. Parang ganoon ba, no? So the tree is not all about information. It's not all about wisdom. It's not all about knowledge. Di ba? It's all about independence from God. Para tayong tinulak natin yung Panginoon. Diyan ka na, alam ko na ito. Di ba? Hindi natin alam na marami pa palang hindi natin alam. Marami pa tayong, sabi nga nila, marami pa tayong kakainin bigas. So, ang creation po ay mayroon po boundary. God gives boundary to the creation. The creation versus the creator. Our God. So when we stop looking on God's authority, we start looking inward. Para tayong sa atin na, ourselves, our own knowledge, di ba? Self-autonomy nga eh. Self-autonomy rather than intimacy with God. Self-definition over submission to God. At yan po yung nangyari din sa atin, di ba? Nangyari sa ating panahon. Amen? Naranasan yun? Ako na pala, hindi pala ka nakaranasan. So, verse 7 po. So, when they ate the fruit, ano po nangyari? Naging matalino ba sila? Yeah, open eyes. Na buksan ba ang kanilang, buksan kanilang isipan, di ba? At sabi na, kailangan ko ng pantalon, kailangan ko ng jeans, di ba? Hindi po. Ang nangyari po, naging guilty sila sa sarili nila. Guilty sila, parang buksan ang isip nila, sila pala hubad. Nagkaroon sila ng guilt. Di ba? Di ba? Hindi yung, kailangan ko pala ito, kailangan ko pala ng ito. Hindi, iba yun. Iba yung naranasan nila, kundi guilt. Dahil doon sa pagsuway nila sa Panginoon. So nakita nila sila hubad. Nagbago yung damdamin nila, nagbago yung pagtingin nila. Nagkaroon sila ng hiya, di ba? Kaya normal lang nagsasabi, wala kayong hiya, di ba? dahil sa prutas siguro. Nagkaroon sila ng hiya, takot sa kanilang nakedness. So nagkaroon sila ng malice, di ba? Sa Romans 1:4, 1 verse 24, sabi nga doon na the simple desires of their hearts to sexual impurity for the degrading of their bodies with one another. So, mas matindi ito nangyari sa Romans kaysa doon sa Eden. Nagkaroon sila ng hiya o nagkaroon sila ng takot na. Habang naman doon naman sa Genesis chapter 2, verse 25, ay kasama nila ang Diyos, wala silang mali siya doon, di ba? They were both naked, the man and his wife. At saka hindi nila pinasin yun ang kanilang nakedness. Kasi hindi pa sila nakaranas kumain dun sa pinagbabawal na prutas. Hindi pa nabuksan yung isipan nila sa mga bagay po na hindi dapat nilang matutunan at malaman.
So nagkaroon sila ng hiya, di ba? Malis. At ang isang pagswipe po ay nagkaroon po ng maraming komplikasyon, di ba? Isipin nyo na lang yung nangyari doon. May tawag. Saan ba yan? Sa akin ba yan? Ano ba yan? Patayin ko na nga ito. Ayun ako namatay. Okay, yan na. Meron nga daw yung, ano daw, yung na nakain na nila yung pagkain at pinalayas na sila dun sa paraiso. Nagdito nga doon na habang natutulog daw si Adan, pila daw kinalkal ni Eve yung dito niya. Yung dibdib, dito lang ito ha, dito wala sa Bible. Kinakalkal daw dito. Sabi naman ni Adan, oh, anong ginagawa mo? Ba't ano pang ginagawa mo dyan? Sabi naman ni Eve, hindi, binibilang ko lang yung ribs mo. Baka daw, meron ng ibang-iba. See? Nagkaroon sa ibang malis, di ba? So the essence of sin in every person from Eden up to today is the creation tried to become the creator. Parang tayo ang gusto maging Diyos. Dahil naniwala tayo dun sa lies ng serpent, di ba? Sinabi ng serpent na, maging Diyos ka, di ba? Yan din ang gusto natin. Ako ng Diyos sa sarili ko. We seeking autonomy above God's wisdom. Parang yung command ng Panginoon pa rin na natin susunod, yung gustuhan niya, yung wisdom niya. So the moment we redefine the truth, the moment we decide what is truth, we also redefine worship. It's I na, ako na. I become the object of worship. Ako na yung object ng worship. Ako na masunod. May desire, di ba? May feeling. My way. Yan na yung kanta natin, my way. Kaya marami namatay doon eh. Everything revolves around me. At ang human hearts become cold inward. Naging makasarili tayo. Ang puso natin ay sobrang makasarili na. Lahat ng mga bagay ay para sa atin na lang. Wala tayong pagtingin yung kabutihan doon sa iba. Yun ang nangyari minsan na sa atin na parang gusto natin gulungan yung iba saka lalo na pag hindi alam. Amen? Sabi nga sa Romans 1:28, ito tagalogin na natin. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos ng masamang pag-iisip at sa mga gawaing kasuklam-suklam. Ito yung nangyari dahil lang gusto nilang autonomy, gusto nilang itabi lang yung Diyos. Ito yung nangyari. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo, pandaraya at masamang hangarin. Saan kayo dyan? Saan kayo? Marunong pag-iisip. Di ba? Sobrang inggit. Namatay ka sa inggit. Mga pandaraya, di ba? Sila naging mahilig sa chismis. Lako! Ba't pala yung mga marites na dito, no? Mapanirang puri. Nasuklam sa Diyos. Walang pakundangang mapagmataas. Mayayabang. Mapagkata ng kasamaan. Yun na yun, mga marites nga. At suwail sa magulang. Minsan, nalala ko yung anak ko dito, minsan sinisigawan yung mama niya, minsan. Kaya, merong yung mga bagay po na natutunan yung mga anak natin, lalo na sa school na, parang ayaw na magpasakto sa magulang. Ito pala, suwail sa magulang. Sila naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumingap sa kapwa. Nawala ng empathy ba, yung
yung care, yung paglingap sa kapwa, nawala na sa atin, nawala na. Dahil doon sa hinayaan natin yung karunungan ng Diyos na matabi, may isang tabi. At ang ating sarili ang siyang pinagmataas natin. Gayon man, hindi lamang patuloy sila sa paggawa nito, kundi sumang-ayon pa sila sa mga gumagawa rin ng mga ito. Sumang-ayon na pa talaga nila, no? Talagang worse na talaga yung mga tao noon sa Rome. Ngayon, ano kaya ngayon? Mas lalo na siguro, no? So, sisihin pa natin sila at sa iba. Sisihin pa natin sila dahil sila'y nagkasala. Dahil sila'y kumain. Sisihin pa natin sila dahil sa kanilang mga ginagawa. Sisihin natin, hindi. Saan ba ang pagsisisi? Sisihin natin sarili natin. Di ba sabi nga sa Romans 5:12, therefore, just as through one man sin entered the world, and death through sin, and thus death spread to all men, because all sin. So lahat na tayo, hindi natin sisihin yung ibang tao. Sisihin natin sarili natin. Amen? So we reenact the Adam story up to today. Yung sin ni Adam ay, si Adam noon sa Genesis ay nireenact lang natin. That's why we need a Savior. Di ba? We need a Savior to reverse the situation. So, God has not decided to erase the history of the fall. Hindi niya binura yun. Maging ating istorya, hindi rin niya binura yun. Dahil meron siyang plan. He has planned to reverse the trajectory of the story of mankind. Kung tayo ay palusok, pabagsak, gusto ng Diyos na tayo iangat. Amen? So basically, merong, imagine nyo, may perfect garden. Nandun yung first parents natin, Adam and Eve, in relationship with God. At tapos nagkaroon yung confusion, yung here comes the fall of man na nagkasalang tao. They commit sin. At ang kamatayan ay pumasok sa tao dahil nagkasala. At ang resulta, tayo ay naseparate sa Panginoon. But God is a loving God. Hindi sa himinto. Although tayo ay umalis sa kanyang presensya, hinanap niya tayo. Amen? He entered into our world. He became a man. Suffered and then on the cross to pay away our sins. Di ba? The sins of the world, not only your sin and my sin. He rose again to conquer death, and He will bring us back to the perfect garden in relationship with God again. So, di ba? Parang nireverse ng Diyos. That's the story of God wants us to experience. Yan ang gustong experience ng Diyos natin. Yan ang gusto ng Diyos na mangyari sa ating buhay. Na mabago yung trajectory natin, mabago yung faith natin, yung future natin. Instead of pabagsak tayo ay paangat, pataas. Amen? Yan ay good news, di ba? So hindi naman ibig sabihin na ginawa ng Diyos yung istorya sa ni Adan at Abib, tapos nung magkasala si Adan, hindi niya in-erase. Baguhin ko lang ng tao para magkasala. Hindi ganon. Amen? Di ba tayo pag gumawa tayo ng magluto tayo ng ulam, halimbawa ulam, may sabaw. Tapos nang tikman natin, ang alat, itatapon ba natin? Hindi, of course, no? Paggawa tayo ng ibang remedyo, lagyan natin patatas, kung ano para mabalansi yung asukal daw. Mabalansi yung sabaw para makain ulit, masarapan ulit. Ganyan din ang Panginoon. Naggumawa siya ng mga bagay na although hindi nag-work, pero naglagay siya ng mga bagay doon para maging workable ulit. Ganyan yung Diyos natin. Hindi niya pinabayaan yung mga buhay natin na although tayo ay pabagsak na, gumawa siya ng paraan para tayo iangat. Amen? Na-experience niyo yun? Yan po ang purpose. Hindi po ang Diyos, gawa na hindi nag-iisip. Siya po ay Diyos. At alam niya na magkasalang tao. Alam niya na babagsak ang tao.
Dahil sabi po dun sa Bible, sa, I think in Revelation, Jesus is the Lamb of God, the Lamb slain before the foundation of the world. So bago pa man ginawa ang mundo, si Kristo ay parang inali na doon. Di ba? Paggawa tayo ng bahay, parang pinaduguan natin yung mga pinapaduguan natin yung mga haligi para matibay daw. Ganoon din ang Diyos. Before the foundation of the world, si Jesus Christ ay naslay na doon, pinatay na. So bago pa naman ginawa ang mundo, ay nandoon na talaga si Kristo naka-ready na, nakahanda na para save yung creation. Bago pa man na-create yung creation, nandoon ang saving grace ng Panginoon. Amen? Naintindihan niyo po? So, now let's read about the temptation again. This time the temptation of Jesus Christ. Nandiyan ba? Okay. Matthew 4:1-14. Then Jesus was led up by the Spirit to the wilderness to be tempted by the devil. And he had fasted for 40 days and 40 nights. Afterwards, he was hungry. Now when the tempter came to him, he said, "If you are the Son of God, command these stones to become bread." But he answered and said, "It is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth from the mouth of God." Yan po sa Deuteronomy 8 po yan, ha. Then the devil took him up into the holy city, sent him on the pinnacle of the temple, and he said to him, "If you are the Son of God, throw yourself down, for it is written, He shall give His angels charge over you, and in their hands they shall bear you up, lest you dash your foot against the stone." So parang kinimitan na rin ni Satan ng word of God isa dito. Jesus said to him, "It is written, you shall not tempt the Lord your God." And again, the devil took him up on the exceedingly high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their glory. And he said to him, "All these things I give you, if you will fall down and worship me." Then Jesus said to him, "Away from me, away with you, Satan, for it is written, you shall worship the Lord your God, and Him only you shall serve." Then the devil left him, and behold, angels came and ministered to him. So, halos magkapareho din dito yung temptation ni Adan sa kay Jesus, di ba? Kung kumpara natin, mayroong similarities at mayroon ding differences. Di ba, yung unang temptation niya, yung tungkol sa pagkain. Turn this stone into bread. Yung sa temptation din sa Eden, sa Adam and Eve, temptation din tungkol sa prutas. Parang halos magkapareho lang, walang pagkakaiba. Amen? And Jesus here is tempted in the wilderness. He was fasting and alone. And Adam was tempted in the garden, full of fruits, enjoying the fruits, di ba? Siguro mayroon pang mga halo-halo doon. So sometimes, during our plenty, para tayong vulnerable sa temptation. Minsan, di ba? Pag marami tayong pagkain, marami tayong lahat, para tayong matitim din tayo. May temptation din na papasok sa atin. Nandun yung pride. Saka minsan, pag wala na tayong ginagawa, yung mind natin parang ginagawa ng playground ni Satan, sabi nga nila. Idle minds are the playground of Satan. So, dapat din tayong magbantay tungkol dyan. So, pareho yung temptation nila. Pero yung pagkasabi dito, iba. Pagkasabi ni Satan. Kung titingnan natin yung salita ni Satan, sabi niya, "If you are the Son of God," di ba? If. Doon sa kay Eve, did God said, di ba? Ito naman, if you are the Son of God, bakit? Hindi ba niya alam na God si Jesus Christ? Dapat sinabi niya, since you are the Son of God. Di ba? Parang ganon. So, sa kay Eve, nag-start ng contradiction. Dito naman sa God natin, kay Jesus Christ, parang nag-start si Satan ng doubt. Binibigyan siya ng doubt. If you are the Son of God, parang obvious naman siya, Son of God, di ba? Kasi nung
bago siya pumunta sa wilderness, bago sa tinimp ni Satan, si Jesus Christ ay doon sa River of Jordan, binabaptize ni John, di ba? Bago siya napunta doon sa wilderness. At may boses na narinig sa langit na nagsasabi na, "This is my beloved Son, in whom I am well pleased." Di ba? So dito naman sa kay Satan, parang siya challenge din. If you are the Son of God. So tayo rin minsan, no? Tayo rin minsan, may isip natin laro na pag may mga problema tayo, may mga bagay tayo na dinadala, para tayo nagkaroon tayo ng doubts. Para si Satan din, binibigyan niya tayo ng doubts. Minsan, accusation pa nga eh. Ini-intimidate tayo sa ating mga kasalanan. So minsan nga, dumating yung problema natin, yung mga naranasan tayo, mga pagsubok. Minsan maisip din natin na, ano pa talaga ako ng Diyos? Ba't ito yung nangyari sa akin, di ba? Di ba, naranasan yun? At natanong pa natin ng Diyos na, Lord, bakit ako pa? Bakit nangyari ba ito sa akin? Maraming mga tao natin may maobserbahan na nagsasuffer sila sa isang sakit o kaya may mga bagay silang nadala-dala. Although mga mabait naman sila, maganda yung kalooban nila. Ba't sila nagsasuffer na ganon? Bakit kaya? So, huwag po nating sukatin yung kapangyarihan ng Diyos, yung katotohanan ng Diyos. Huwag natin sukatin dun sa mga problema natin naranasan. Amen? Sabi nga sa James 1:2, "Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds." Trials of many kinds. Ibang trials. Sabi pa nga niya, "Consider it pure joy." See? Bakit? Because testing of our faith produces perseverance. At para din may pagkita natin na anak tayo ng Diyos, para mapagkita natin sa Diyos na, "Lord, I am your son. I am your daughter. Kaya ko to. Tulungan mo lang ako." So, dapat yun ang response natin sa mga trials na yun. Amen? So kay Eve, it's a question of truthfulness of the Word of God. Did God said like this? So sila po ay nakinig po sa Diablo, di ba? Sila po yung nakinig. Pero dito sa kay Jesus resisted. He used the Word of God to kontra doon sa temptation ni Satan. Adam and Eve distrusted God's Word. The Son of God claims to it or stand on it. Dapat ganun din tayo. Mahawakan natin salita ng Diyos, tayuan natin talaga, tindigan natin. Hindi tayo gumayad dun sa kay Adan at Eva. Amen? Adam and Eve surrender. Jesus is victorious. So our victory is in Jesus. So nangyari po, humanity reaches for independence. The son and daughters of God embrace God and trust on His Word, the godly wisdom. Ganon na tayo, yung mga born again na. We embrace the Word of God. We trust the Word of God. Hindi kagaya nung kina-Eden na inchapwiran nila yung salita ng Panginoon. Sila na yung nanghari sa sarili nila. Humanity wants for glory apart from God. You and me, the sons and daughters of God, we humble ourselves and receive glory from God, di ba? Thy will be done, God. Thy will be done, Lord. God's way, the glory of God. Binigyan niya sa atin dahil siya po ang ating masunod. Sa kanya, ang salita po niya ang ating sinunod. Amen? So you and I can walk again with God, uncovered by His presence again. That was Jesus did, brethren. He became a man, died on the cross, binayaran yung kasalanan natin, and restored back our relationship to God. And He rose again in order to bring us back to the new Eden in the presence of God. So parang ni-reverse niya yung trajectory talaga ng natin, yung faith natin. Ng ating pong future, ni-reverse niya, imbis na papunta tayo sa masama, inangat niya tayo. Hindi lang tayo binangon, kundi inangat niya tayo. Amen?
Sabi nga doon sa Revelation 2:7, to everyone who is victorious, I will give the fruit of the tree of life in the paradise of God. So yan, isang pangako din yan eh. Amen? Yan po ang pangako ng Diyos. At ano po mangyari doon sa Eden, sa new heaven and earth, ano po makikita natin? Sa Isaiah 11, verse 6 and 9. Sabi nga doon, in that day, the wolf will live together. The leopard will lie down with the baby goat. The calf and the yearling will be safe with the lion, and the little child will be lead them. So mayroong universal peace, wala nang kahit yung creation, yung mga hayop, parang in unity with God, nasa na siya naging at peace na tayo sa lahat-lahat. Next verse, next slide, yun po yun. This shall not hurt and destroy in my holy mountain, for the earth shall be full of knowledge of the Lord, as the waters cover the sea. See, di ba? Ang ganda, no? Yun po ang new heaven, new earth. Yan po ang may experience natin na totally peace with God, with the creation, with the whole creation. Totally peace. Yun ang maranasan natin. Di ba maganda? Ako lang ata nagandahan eh. So how can we overcome then? How can anyone come to God? Sabi nga sa Romans 3:10-12, none is righteous. So paano tayo makapunta sa Panginoon? How we can overcome? No one understand, no one ask or seek God. Or have torn aside together, they have become worthless. No one does what is good, not even one. Hindi po ibig sabihin na hindi po sabihin na we lost our ability to make choices in general, di ba? Pero yung desire natin nakabaling na doon sa masama. Yung desire natin, yung ating nandun yung selfishness natin dahil po sa kasamaan po ng ating nature po na na-inherit natin kaya natin iba. So every part of our being, our emotions, our intellect, para meron ng bahid, meron ng bigat sa kasalanan, di ba? Yan ang ibig sabihin dito na no one understands. Dahil nagkaroon na ng parang dilim yung ating pag-iisip, nagkaroon ng dilim, although hindi naman totally dilim siguro. Our capacity to choose God is not lost entirely, but it requires a prior gracious work of God to make the choice possible and effective. So dito na po pumasok yung grace na tinatawag natin. Therefore, for anyone to turn to God in faith and repentance, there must be a divine intervention, a sovereign act of grace by the Holy Spirit that awakens the dead spirit and enables the will to desire and embrace Christ. So, Diyos pa rin ang may gawa. Si God pa rin ang kumilos para maawikin yung ating desire, para malinis yung puso natin, matanggal yung mga dumi-dumi, yung mga masama doon. Na yung desire natin ay mabaling na doon sa Panginoon, mabaling na doon sa salita ng Panginoon, sa katotohanan niya. Yan po ang tatawag na grace or irresistible grace. It does not brag or it does not drag people. Hindi ibig sabihin na irresistible grace, na ibig sabihin na parang hinila tayo ng Panginoon, parang halika dito, parang may palo parang kasama. Hindi po ganoon. Yung ibig sabihin ng grace na yon, na parang para matuwid tayo, para tayong gilamitan ng kapangyarihan. Hindi po ganoon. Rather, it means that when God, in His sovereign love and mercy, chooses to call a person to Himself, His call is so powerful and effective that it accomplishes its intended purpose. It makes the spirituality dead heart willing to be able to respond in faith again and repentance. Di ba? Sabi nga dito na because of the fall, our sin was enslaved, our will, our desire, para tayong nagapos doon sa kasalanan. Sabi nga sa Romans 6:17. And we are not only sick, parang hindi lang tayo
may sakit dahil doon sa ano, para tayong nagkapos na doon. Hindi lang ganoon yung nangyari. Tayo ay dead in trespasses, sabi nga sa Ephesians 2:1. So, therefore, yung dead person, hindi siya maka-response sa invitation. Diba? Paano siya maka-response kung dead na siya? Paano tayo maka-feel kung dead tayo? So therefore, for us to choose God, something must be happen within us. Dapat merong within us mangyayari sa ating sarili, sa ating kaloob-looban, dapat may mangyari that enable us to make that choice. Irresistible grace is the work of the Holy Spirit. It's regenerating our hearts, imparting new spiritual life, and illuminating our minds the truth of God. It is God changing our stubborn, rebellious hearts of stone into heart of flesh. Sigad pa rin may gawa, no? Sabi nga sa Ezekiel 36 verse 26 to 27, ito ay promise ng Panginoon na I will give you a new heart and a new spirit I will put within you, and I will put my spirit within you and cause you to walk in my statutes. So talagang sigad pa rin ang may gawa, siya pa rin ang may move, di ba? Di ba tayo ay dead na tayo, tapos kinuha tayo ng Panginoon. We are his workmanship created in Christ Jesus. So binigyan tayo ng bagong mukha, nilagay tayo sa isang pedestal ba, di ba? Para tayong binigyan ng bagong pagkatao. At binigyan tayo ng sabi nga doon na we are clothed with His mercy and adorn us with grace. Sabi doon sa kanta, yun ang ginawa ng Diyos sa atin para tayong binuhay niyang muli. iPhone 15 Pro Max charging. Parang sa gold ba, sa jewelry na normal lang na vital. Pero binigyan ng Diyos ng magandang design, binigyan niya ng mga bato, mga rubies na nagpaangat ng ating kalidad. Yan po ang ginawa ng Diyos. Siya rin ang gumawa noon. Dahil sa ating mga pagsarangsang at tayo patay na, because of His grace, dahil mahal niya tayo. Yun ang grace na sinasabi na yun ang ginawa niya na although we are not, hindi tayo karapat-dapat, ay inangkin pa rin tayo niya na karapat-dapat. Di ba? Although hindi na tayo karapat-dapat na tawaging anak, ay inangkin niya pa rin tayo. Ganyan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Di ba yung kwento ni Hosea sa kay Gomer, di ba si Hosea ay nag-asawa kay Gomer. Si Gomer po ay isang prostitute at nasawa pa rin niya. Nagkanak sila ng dalawa. Sa time na si Gomer naman ay bumalik pagka-prostitute. Pumunta siya doon sa mga at iniwan niya si Hosea. Ang ginawa ni Hosea dahil sa kanyang pagmamahal kay Gomer, hinanap niya si Gomer. Hinanap niya si Gomer. Nagkanagitan lang niya na si Gomer pala doon, binibintan na sila sa ibang lalaki. At binili niya, kinuha niya pabalik. Kaya na hindi na siya karapat-dapat sana, di ba? Kasi balis na nga eh. Ganyan din tayo mga kapatid. Hindi tayo karapat-dapat sa Panginoon dahil tayo umiwas na doon sa kanyang salita. Pinapil natin ang kanyang alituntunin. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, dahil sa kanyang grace na yun, binuhin niya tayo, inangkin niya tayong muli. Amen? Di ba maganda yun? Matutuwa ba kayo doon? Siyempre, matutuwa tayo, di ba? Kaya sabi nga doon sabi ng Jesus Christ na no one can come to me unless the Father who sent me draws him. So, God the Father is still the one who work para tayong mabalis Kanya through Jesus Christ with the help of the Holy Spirit, through the Holy Spirit. Amen? Sabi nga sa Jeremiah 31:3, the Lord appeared to us in the past, saying, I have loved you with an everlasting love.
I have drawn you with unfailing love. So yung unfailing love ng Panginoon, yung love niya siyang nag-draw sa atin. Hindi yung yung pag-ibig niya, yung nakita natin ng pag-ibig, yun ang nagbigay sa atin ng desire na sundin siya dahil sa kanyang mga ginagawa, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, di ba? Minsan tayo din ay palapit doon sa isang tao dahil sa pag-ibig. Hindi dahil sa gwapo siya o kaya mayaman siya. Minsan sa pag-ibig, yun ang gusto ng Diyos. God drew us to Him through love, through His undying love to us through grace. Amen? Amen. So irresistible grace is not a violation of our will, but a gracious renewal of it. It liberates our will from its bondage to sin, enabling us to freely and willingly embrace Christ. God doesn't remove sin in the world, di ba? Hindi niya kasalanan ni Adan at Eva, the sinful fruit that Adam took during the fall. Still there. At ang ginawa ng Diyos ay binago niya yung ating appetite. Binago niya yung ating taste bud, imbes na gusto natin kunin agad, pero nagkaroon tayo ng restriction, di ba? Parang nagkaroon tayo ng teka muna, hindi ito maganda, kasalanan to. Di ba? Amen? Yan ang ginawa ng Diyos sa atin, bigyan niya tayo ng bagong test bud ba? Yung parang sa pagkain, bigyan tayo ng sobrang taba mo, ibigyan ka ng Panginoon ng grasya, bigyan ka ng bagong test bud, pero ayaw mo na kumain. Amen? Aray. Pero ganoon, nangyari. Nandun yung kasalanan, pero binigyan tayo ng bagong desire. Hindi na yung sa kasalanan, hindi sa kabutihan ng Panginoon. Amen? Amen. This is how God operates, is reversing the trajectory from fallen creation to a new creation, to be born again. So we need to live and trust God in every word. So no need for negotiation, no need for the unbelief. Kung na tayong bumalik pa ito at magaling tayo na hindi maganda, ipan na natin agad. Resist the devil. Amen? And He will free from us. We need to live and trust in every word of God. We are the sons and daughters of the living God in Christ Jesus, co-heirs of the great promise. We are citizens of heaven. Yan, tandaan natin. Pag sabi ni Satan, anak ka pa talaga ng Diyos. If you are the son of God like this, panghawakan natin yan. Hawakan natin, yeah, I am God. I am the heirs, co-heirs of the promise of Christ. I am citizens of the heaven and the son of God. Hindi na ako noon yun, nung pa yun. Pero ngayon, iba na ako. Amen? Kung sabihin ni Sita na, di ba, kung kakain mo na, ganito ka, lagi kang prenong, lagi kang palaway. Noon yun, pero ngayon iba na. Amen? Noon yun. Amen? Bago na ako ngayon, I'm a new creation. Yan dapat nasabihin natin pag temptation strike to us, yung Sita strike to us. So, ano po ang dapat natin gawin para ma-maintain natin yun? Para ma-maintain natin ang victory in Christ Jesus. So, firstly, we must recognize that God Himself is the ultimate standard of our source of truth. Sabi ang Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So, siya talaga natin pinaka-standard, ang bayo pa ating pinaka-standard sa ating buhay. Siya po ang ating panghawakan na siya pong pinaka-guide natin. We must immerse in our daily Bible reading, allowing it to shape our minds and hearts rather than seeking to fit God's truth in our preconceived notion and cultural narratives. So, dapat doon tayo mabaling sa mga salita ng Panginoon. So paano po mangyari yun? Dapat tayo mag-involve tayo ng mga Bible study. Amen? Magkaroon tayo ng quiet time sa ating buhay, sa ating bahay. We meditate and humble ourselves in prayer. So we need to cultivate dependence of submission to God. The spirit of dependence and submission to God. Dapat yan ang isipin natin na kung dumating niya mga bagay po na para tayo nagkaroon ng doubt,
But acknowledge the wisdom of God. Di ba, sabi nga sa Corinthians, we have to take every thought captive to be Christ. So, kung meron mga challenges na mga kaharap natin, dapat ay we need the discernment of the Holy Spirit. We need to pray. Amen? Kung meron natin mga problema na kinakaharap, na parang maranasan natin, maramdam natin sa ating sarili na parang iniwan na tayo ng mga kasama natin, iniwan natin mga kaibigan natin. Yung Diyos kaya, iniwan kaya ako? Parang ganun ba? Sabi nga sa Proverbs 3:5-6, trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. Di ba? Memorize natin yan, di ba? In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your path. Di ba? Di ba ang ganda? Amen? And lastly also, so we need to surround ourselves with believers like us. Dapat tayong mag-attend ng simba, ano? Kasi dito po sa church ay encourage tayo, bibigyan tayo ng mga words of God, the words of encouragement, yung mga parang mga testimony ng ibang tao na nag-encourage sa atin na parang narinas ang yung buhay niya, tapos ganyan pala dapat yung nangyari, di ba? Dapat ay we will magipag-deal tayo dun sa mga tao na maka-Diyos. Dapat yun. We need to go to church, we need to praise God. Congregational worship, kailangan. Amen? Dahil yan po ang kalakasan natin. Sila po ang kalakasan natin. Doon tayo lumalakas. Amen?